Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So, in this video, ang gagawin natin, magfo-focus na tayo sa bagong conic section, which is the hyperbola. So, nung mga nakaraang video, nag-solve tayo, saka nag-discuss ng about sa circle, parabola, and ellipse. So, sa video na to, doon naman tayo sa hyperbola. So, bago tayo pumunta sa standard equation, discuss muna natin yung parts ng hyperbola. So, ano ba itsura ng hyperbola? Para siyang dalawang parabola. Ganyan. Yan. Tawag dito ay horizontal hyperbola. Tawag naman dito ay vertical hyperbola. Kaya siya tinawag na horizontal hyperbola kasi yung opening niya papunta sa right and left. Horizontal. Nandun yung opening sa horizontal. Kapag naman vertical, yung opening niya nasa up or down. Pa-vertical yung kanyang opening, kaya siya tinawag na vertical hyperbola. So, hyperbola, meron tayong tinatawag na center, yung pinaka-geometric center niya. Meron tayong vertices din, dalawang vertex. Yan, kung nasan yung curve, nandun yung vertex. So, dahil nandito yung curve, nandito yung vertex. So, meron din tayong focus sa loob ng hyperbola. Dito siya sa loob. Para siyang dalawang parabola guys kasi yung vertex nasa maximum or minimum point, di ba? Tapos yung focus nando siya sa loob. So, kung nasaan yung line nung vertex, nandito na din yung focus. So, sama-sama sa iisang line guys, yung vertices, foci, at saka yung center. So, halimbawa dito, yan. Nasa iisang line lang silang lahat. Almost same lang dito sa ellipse guys, yung distance ng focus to center, C pa din. Tapos meron din tayo dito guys, latus rectum. Yan, nagpa-pass through din siya sa focus. Tapos yung length niya, same lang din sa ellipse. So, 2b squared over a. So, ibig sabihin, kung 2b squared over a siya, meron din tayong ditong a at b. Pero yung a and b dito, iba. Iba yung tawag sa kanila. So, dun tayo sa a. Nasaan yung a? Yan, ito siya. Distance ng center to vertex, A. Iba na yung tawag natin. Di ba sa ellipse, ang tawag natin ay semi-major axis. Dito sa hyperbola, ang tawag na natin dito ay semi-transverse axis. Ganun pa rin siya guys. Center to vertex pa rin, pero iba lang yung tawag sa kanya. Meron din tayong B. Ang tawag dyan, semi-conjugate axis. So, asan yung B na yan? Nandito siya. Ito yung B natin. Semi-conjugate axis. So, ibig sabihin, kung semi lang sila, ibig sabihin, ito yung transverse axis at ito yung ating conjugate axis. Yung transverse axis, nandito na si vertices, kapag ka-conjugate, perpendicular siya doon sa transverse axis. Dito naman sa vertical hyperbola, ito si semi-transverse axis. Basta kung nandun si vertex, nandun si transverse axis. Tapos nandito naman si semi-conjugate axis. So, bakit ganun, no? Bakit hanggang dun lang yung conjugate axis? I-introduce muna natin yung asymptote. So, asymptotes, ito siya, are straight lines that a curve approaches but never actually meets as the curve extends toward infinity. So, halimbawa, yan, ito asymptote yan. Ganito yung itsura ng graph. Yan. So, ito yung curve, ito yung asymptote.
'Di ba? Kung mapapansin nyo, yung curve, ina-approach niya yung asymptote, pero hindi sila magmi-meet. Kahit habaan mo pa yan to infinity, never sila magmi-meet. Mag-a-approach lang, pero hindi sila magmi-meet talaga. Mukha lang siya magmi-meet, pero hindi. So, ganyan yung ibig sabihin ng asymptote. Dito, sa hyperbola, meron tayong dalawang asymptote. Nasaan yung mga asymptotes na yon? Ito yan. At saka ito. Yan, kung mapapansin nyo, etong red at green, pag in-extend pa natin yung red, ganyan yan, di ba? Tapos yung green, pag in-extend pa natin, mukha silang magmi-meet, pero never silang magmi-meet talaga. Never matatouch ng hyperbola yung asymptote. Kasi yun na nga yung definition ng asymptote eh. Are straight lines that a curve approaches but never actually meets. And ano ngayon yung purpose ni B? Yung purpose ni B and A, sila yung nagde-define nung slope nung asymptote. Kasi di ba ito yung B, trace natin, saka yung A. Di ba nakabuo tayo ng right triangle. Di ba ito B rin yan, tas ito A. So, di ba ito yung rise over run ng line na to. Di ba? The rise over run nung line na yan. So, yung rise over run, di ba yun yung slope? So, yung slope ng asymptote, rise over run, edi B over A. So, hanggang dito lang yung B talaga kasi dinedefine niya nga yung slope ng asymptotes. Kaya hanggang dyan lang siya. Sa kabila naman, ganun pa din. Yan. Ito pa rin yung A. Center to vertex pa rin naman yon. Tapos ito B. So, B over A pa din. Rise over run. Magne-negative lang. Yung kabila, negative lang. So, dalawa. Positive or negative, B over A. Negative slope lang sa kabila. Kasi ang nag-negative yung A. Negative yung A. Kasi papunta siya sa left. So, dito naman sa vertical hyperbola, ito naman yung asymptote. Ganun pa din naman. B over A. Rise over run pa din. So, punta na tayo ngayon sa standard equation. Meron tayong dalawa. Horizontal and vertical. Pag horizontal, tandaan natin, kung nakanino yung positive, kasi dito sa hyperbola, pasinin natin, no, sa ellipse. Di ba, pares na pares lang sila. Pero, from plus, naging minus na siya. Naging minus lang yung sa hyperbola, pero same na same sila. So, yung H, K, yun pa din yung center. So, anong palatandaan dito? So, di ba merong isang positive? Isang positive, isang positive. Kung nakanino yung positive, kung sino yung positive, parallel sa axis na yon yung opening. So, halimbawa, ang positive dito si X. So, dapat, parallel sa x-axis, yung dalawang opening ng hyperbola. Dito sa vertical hyperbola, dahil ang positive natin na kay Y, ibig sabihin, dapat parallel kay y-axis yung dalawang opening. Ganun siya. Pagka horizontal saka vertical, titingnan natin kung sino yung positive. Okay, saan pa ba? Yung A. So saan ba located si A? Center to vertex. Meron tayong dalawang vertices. So, center to vertex. Yan. So, dito, di ba along X tayo? Yung ating opening. So, nandun din yung vertices. Kung nasan yung opening. Kung nakanino yung positive, nandun palagi si A. Kasi nandun din yung opening ng parabola. Dahil nandun yung opening, nandun to, yung mga A na yan. Yung mga vertices na yan. So, dito sa vertical, dahil along Y, nandun yung opening, nandun din yung vertices. Kasi nga, di ba yung A, distance between center and vertex. Yan. So, dito sa hyperbola, guys, not necessarily mas malaki palagi si A kaysa kay B. Kasi di ba kay ellipse, ganon. Dito sa hyperbola, hindi ganon. Hindi palaging mas malaki si A. Kasi iba na yung nire-represent nila compared mo sa ellipse.
Diba, meron tayong focus dito. Ayan, nasa loob siya ng opening. Tapos meron din tayong directrices dito. Yan, kasi may dalawang focus tayo. Yan. Meron tayong dalawang directrices. Yan pala yung kulang, guys. Tapos ano ba yung distansya ng center to directrix? Ganun pa din. Kagaya nung sa ellipse. Same formula. Diba dito? A squared over C. Ganun din dito. Sa hyperbola. A squared over C din. Directrix to center. So, almost same lang. Lahat sa ellipse. Yan. So, mas madali natin siyang matatandaan, guys. Ang pinagkaiba lang yung A and B. At saka yung relationship nung A, B, and C. Diba, ito yung asymptotes. Ito yung slope. Ito yung rise. Or yung B. Tapos ito yung run. Or yung A. Diba, makaka-form tayo ng right triangle. Etong length na to, numerically equal siya sa distansya ng center to focus or yung C. Diba C yun? So, dito, naka-form tayo ng right triangle. Pero ito na yung relationship niya. C squared is equal to A squared plus B squared. So, ganyan, no? Ito na yung relationship ng tatlo. Diba sa ellipse iba? Yung A yung nasa hypotenuse. Tapos yung B and C yung leg. So, A squared yung nakahiwalay. Ang palatandaan ko dito sa ellipse, kaya siya yung nandiyan, kasi siya naman lagi yung pinakamalaki sa ellipse. Siya yung nakahiwalay ngayon, or siya yung nasa hypotenuse na side. Dito sa hyperbola, ang pinakamalaki dito ay si C. Kasi ito lang si A, tas ito si C. Diba? So, palagi siyang mas malaki kay A. Kaya ganyan. C squared yung nakahiwalay, or yung nasa placement ni hypotenuse sa equation ng Pythagorean theorem. Kumbaga, palatandaan ko lang yun, guys. So, sana magamit nyo din siya. Yan. Tapos, paano naman yung equation mismo ng asymptote? So, di ba ang asymptote line yan? So, ano ba ang equation ng line? Di ba? Y is equal to mx plus b. So, ano ba yung equation ng asymptote? Y minus k is equal to positive negative b over a x minus h. So, madali lang naman siya tandaan, guys. Kasi y minus k tas x minus h din. Diba usually ganun naman sa standard equation ng mga conics. Diba yung katabi ni x, yun yung h. Yung katabi ni y, yun yung k. Yung coordinates ng center. Tapos, alam naman natin na b over a yung slope. Tas kaya siya naging positive or negative kasi dalawa nga yun, diba? So, dalawang line na yung nire-represent niyan nung equation na yan. Itong isa, yung may positive na slope kasi pa ganun, tapos yung isa na may negative na slope kasi pababa. Ayan. Dalawa na yan. So, dalawang line na yung nire-represent niyan. So, ayan lang guys. Sana meron kayong natutunan. So, sa mga next video, tayo ngayon kasi, pure discussion. So, sa mga next video, mag-solve tayo ng mga problems. Siguro mga 2 videos tayo guys na mag-solve ng problems bago tayo mag-proceed or bago tayo umalis sa standard equation. So, yun lang guys. Sana may natutunan kayo. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics or tanong na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.